Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong mensahe na pagsasaluhan ngayong umaga ay matatagpuan po sa Lumang Tipan sa Aklat ng Mga Ngaral, Kapitulo 11, mga talata 7 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi: Ang liwanag ay matamis at masarap sa mga mata ang mamasda ng araw. Kaya't kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng iyon. Ngunit alalahanin niya ang mga araw ng kadiliman, sapagkat marami ang mga iyon. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Bago po tayo magpatuloy sa mensahe, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit na may kababaang loob at nagpapasalamat po na ginising mo po kami muli ngayong umaga upang pagbulay-bulayan ng iyong salita. Thank you, Lord, sa magdamag na pag-iingat mo sa bawat isa at pagbibigay ng bagong kalakasan ngayong umaga. Dinadalangin namin na ang tanging pangalan mo lang at yung kabutihan ang maitaas ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po, pinamagatan ko pong paano mabuhay ng may kagalakan sa pansamantalang paninirahan sa mundo. Bakit nga po ba pansamantala? Malalaman po natin. Una, ang hinati ko po ito sa 4 na puntos. Itong dalawang verse po na ito. Ayan. Number 1, pasalamatan ang regalo ng buhay. Yung gift of life po. Maging grateful po tayo dun sa regalo na na-receive natin. Sa verse 7 po kasi, ang binibigyan din nito ay yung buhay po na natanggap po natin mula sa Panginoon. Yun po ay yung mismong regalo na po. Yung buhay na meron tayo ay regalo po. So, ang sabi po rito, matamis ang liwanag at masarap sa paningin ang mamasdan ang araw. Ang liwanag at araw po na tinutukoy ay sumisimbolo po sa buhay at favor po ni Lord sa atin, sa buhay natin. Ang mabuhay po ay isang biyaya po yan. Hindi po ito isang pasanin. Pahalagahan po natin yung bawat segundo, minuto ng ating buhay kasi ito po ay isang regalo. Huwag hayaang matabunan po tayo ng problema sa araw-araw. I-appreciate po natin ang bawat bagay, biyaya na meron po tayo na nararanasan natin. Ngayon po, pagising natin sa umaga na may bagong kalakasan. Isang malaking bagay na po yun na dapat nating ipagpasalamat. Alalahanin po natin, hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magising muli. At tayo ay napakapalad na ginising tayo ni Lord para maranasan ng panibagong goodness sa buhay natin sa araw na ito. Yung pong makalanghap ka po ng sariwang hangin, may pagkain ka po sa hapag. Yung bawat umagang nagigising po tayo, napakalaking bagay na po para tayo ay magpasalamat po sa Panginoon. At yung pong pasasalamat na yon ay ang simula po ng tunay na kagalakan. Pag tayo po ay naging appreciative sa mga maliliit na bagay. Pangalawang puntos po, lubusin daw po ang bawat pagkakataon. Makikita po natin yan sa verse 8. Ito po sa kaya't kung ang tao'y mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng iyon. Hindi lang tayo po tinawag para makaraos po sa araw-araw just to survive. Hindi po tayo ganun tinawag ng Panginoon. Kundi po para tayo ay magalak. Na alam niyo po yung kantang This is the day that the Lord has made. Yun po ay matatagpuan sa verse sa Psalm 118:24. Doon po siya kinuha. We will rejoice and be glad in it. Yun po. Yung pong sinabi na lubusin ang bawat pagkakataon na kahit ano pong sitwasyon na meron tayo, hindi dahil wala kang problema, saka ka lang magagalak sa buhay. Hindi po ganoon. Ang dapat po nating alalahanin, kahit ano pong sitwasyon natin, dapat po tayong magalak. Huwag mong ipagpaliban ang iyong kaligayahan hanggang sa maayos ang lahat. Kung parang narinig ko na rin to na tsaka na ako magre-rejoice, magagalak pag
maayos ng lahat. Kapag nakaluwag-luwag na, kapag ganito na ako, kapag ganito na kami, kung familiar sa inyo yung mga ganong phrases, mga salita, na tsaka ako na ano niya, kapag well off na kami, kapag okay na kami. Ang utos po ng Biblia ay magalak sa lahat ng taon ng iyong buhay. Hindi po selective. Hindi kapag may pera lang, hindi kapag walang problema, hindi lang po ganon. Ang sabi po sa lahat po ng taon ng iyong buhay. Kasama po yung mga panahong may pagsubok. Parang imposible naman po yata sa isang tao na hindi makaranas ng pagsubok, mapabata, matanda. Di ba po? So, ang utos sa atin, magalak sa lahat ng taon ng iyong buhay kasama ang mga panahon ng pagsubok. Sa pagkakatanda ko po sa chapter 1 verse 2 ng Santiago 1:2, sabi ron, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Di ba po? Utos po yun, magalak daw po tayo. Hindi kapag okay ka, hindi kapag wala kayong problema. Kapag daw dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, bakit po? Kasi, doon natin nararamdaman ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin kapag may mga problema. Mas nagiging sensitive po tayo sa galaw ng banal na espiritu. Lalo na, yun yung mga panahong vulnerable po tayo na wala ka na talagang inaasahan kundi ang gabay at tulong ng Diyos. Mas nararamdaman mo po ang tulong ng Diyos. Kaya wag ho nating i-delay yung kagalakan dahil lang sa may problema po tayo. Tuloy po ang buhay, magalak sa lahat ng bagay sa kabila ng problema, at katulad ng sinabi ko po kanina, hindi lahat ay nabibigyan ng gift of life. May mga taong inalisan na nito, yung iba naman hindi pa nabigyan ng pagkakataon, yung mga sanggol na hindi na nabuhay sa edad po natin ngayon. So, napakalaking privilege po sa atin na buhay po tayo ngayon, kumpleto ang parte ng katawan, lahat ng bagay na pwede natin ipagpasalamat, mapagpapasalamat na po natin. Ang pangatlong puntos po, maging handa sa mga araw ng kadiliman. Ito po ay matatagpuan sa verse 8. Ang sabi po rito, ngunit alalahanin niya ang mga araw ng kadiliman, sapagkat marami ang mga iyon. Ito po ay, sa verse 8 na po ito, nire-recognize po natin dito yung sakit, katandaan, at kamatayan. Medyo nakakatakot na po, ano? Ang pag-alala sa kadiliman ay hindi upang tayo ay takutin, hindi para po tayo ay malungkot. Kung hindi, upang tayo ay maging matalino. Pag-usapan po natin yan. Kapag alam mong ang buhay ay maikli, mas pinahahalagahan mo ang bawat sandali at mas nagiging handa ang iyong espiritu sa pakikipagtagpo sa Diyos. Bakit po kaya sinabing mas nagiging matalino daw po tayo kung tayo ay nakaka-recognize nitong mga panahon or mga araw ng kadiliman? Ulitin ko po, ang araw po ng kadiliman na tinutukoy dito ay yung pagkakaroon ng kasakit, paghina ng katawan, katandaan, at yung kamatayan po. Bakit nga po ba tayo magiging matalino? Dahil alam po natin na ang paninirahan po natin dito sa mundo ay temporary lang. Hindi po ito panghabang buhay. Yun nga, pwede tayong magkasakit, tumanda, mamatay. At huwag po nating isipin na ang pagkamatay ay negative na bagay. Ito po ay mangyayari sa lahat ng tao. Kailangan po nating tanggapin at maging aware po tayo kasi sinabi rin po dito na kailangan i-recognize natin na mangyayari ito sa atin. Bakit? Ba't kailangan para maging matalino? Dahil magsiset ka na ng priorities mo. Since alam mong hindi ka magtatagal dito sa mundo na may limitasyon lang ang pamumuhay dito, uunahin mo na po yung mga bagay na dapat unahin.
Una, sa paglilingkod po sa Panginoon. Pangalawa, oras mo po sa pamilya. Pangatlo, ano ba yung mga dapat mong iset na priorities na ikaw bilang tao na namumuhay dito sa mundo. Hindi mo na gagawin yung mga bagay na walang kahalagahan or hindi ka naman magbe-benefit. 'Di ba? So, yun po yung tinutukoy na magiging matalino po tayo kapag kinilala po natin yung araw ng kadiliman. Ulitin ko po yung araw po ng kadiliman na yun yung pagkaroon ng sakit, katandaan at kamatayan. Kasi mapaplan po natin ahead yung buhay po natin, though hindi naman po tayo ang mag-i-implement nito. Ang Panginoon po. At least po, tayo ay magiging handa. At yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, dun po natin iaasa sa Kanya, though tayo po ay nagpaplano, pero mag-i-implement po ng lahat ng yun ay ang Panginoon. So, yun po yung kagandahan na nire-recognize po natin na mangyayari yung mga bagay na yun, yung mga uncertainties na yun, ang kamatayan. Huwag po nating kakatakutan yung mga bagay na yan. Kasi, sinabi na rin po sa atin yan ng Panginoon na kailangan natin kilalanin yung mangyayari na yan. Mangyayari po yan sa atin. Ulitin ko po, sinabi rito, mas nagiging handa ang iyong espiritu sa pakikipagtagpo raw sa Diyos. Diba? Panghuli po na puntos, ang katotohanan ng walang kabuluhan. Nasabi po yun sa huling verse. Ang sabi dito, lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Para siyang usok or vapor. Ang lahat daw po ng bagay sa mundong ito ay parang usok. Nariyan ngayon, mamaya-maya wala na. Di ba ganun po ang usok pag nagsiga ka ng apoy? Pag nagsiga ka, kakaapoy, tapos mamaya magkakausok na. Then, mga ilang segundo or minuto, mawawala na rin po yung usok. So, yun po yung sinasabi rito na ang buhay, lahat dito sa mundong to, yung mga material na bagay, kahit po ang buhay natin, lilipas to. Yung nararanasan nating hirap, lilipas yon. Yung nararanasan nating kaligayahan dito, lilipas po yon. Yung material na bagay na tinatamasa po natin, lilipas po yon. Ang kadagang sinabi po rito na ang lahat ng dumarating ay walang kabuluhan, ay hindi po ibig sabihin ay walang kwenta ang buhay. Hindi po yun ang ibig sabihin dito. Pero ang ibig sabihin po rito ay panandalian lamang. Lilipas din. Kaya siya walang kabuluhan. So kapag nag-focus po tayo sa pagkuha ng mga material na bagay at sa legacy natin dito, habang nabubuhay, mas nakafocus ka kung ano sasabihin sa ng tao pero hindi ng Diyos, doon po mawawalan kayo ng saysay yung pamumuhay po natin dito sa mundong to. Kasi temporary lang po ito eh. Dapat po ang pamumuhay natin dito ay nakafocus po sa ating Panginoon. Na paano ba natin mas mapapalalim yung relasyon po natin sa Diyos. Hindi dapat natin isipin na paano ko mapapaganda yung pangalan ko sa ibang tao. Kung tayo po ay may malalim na relasyon sa Diyos, it follows na po na gagawa tayo ng mga bagay na mabuti kasi mabuti yung pundasyon po natin. So, ayun po. Huwag mong itali ang iyong kaligayahan sa mga material na bagay na madaling maglaho. Sa halip, itabi ang iyong kayamanan sa langit kung saan ang kagalakan ay permanente. Ayan. Conclusion ko po, live fully. Huwag maging sobrang seryoso na nakakalimutan ng tumawa. Live your life to the fullest. Mamuhay lang po tayo. Siyempre po, ayon sa Biblia, sa sinasabi ng Biblia, yung pamumuhay po dapat natin. Live wisely. Huwag maging sobrang kampante na sobrang kampante po natin, nakakalimutan na po natin ng Diyos. Maging matalino po tayo sa pamumuhay po natin. Focus in eternity. Ang kamatayan ay transition lamang po patungo sa eternal life. Kaya ang pinakamahalagang desisyon ay yung relasyon po natin sa Panginoon. Wala na pong iba pang mas mahalaga. Yun po yung tinutukoy dun sa huling talata na ang lahat ng dumarating ay walang kabuluhan.
kung ang buhay po natin ay hindi po nakasentro sa Panginoon, dun po walang kabuluhan. Pero kung ang buhay po natin ay nakasentro po sa relasyon, sa pagpapalalim ng relasyon natin sa Panginoon, yun po, may kabuluhan po ang buhay natin dito kahit temporary lang po dito ang pamumuhay natin, pero masasabi po natin may kabuluhan. Ngayon po ay doon na po natapos ang ating pagbubulay-bulay sa salita po ng ating Panginoon. Tayo po ay dumako sa panalangin po. Ang Panginoon, muli kami po ay lumalapit sa iyong harapan na may pusong punong-puno po ng pagpapasalamat, punong-puno po ng kabutihan mo, Panginoon. Nawa, Lord, dinadalangin po namin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Nawa, gabayan niyo po ang mga leaders namin, simula po sa presidente hanggang sa pinakamababang local government unit, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy po silang punuin ng iyong pag-ibig at ng iyong karunungan po, Panginoon, na sa kanilang pagdidesisyon, tulungan po sila na kung anong tama po nilang gawin, yun po ang mangyari. Nawa, Lord, gabayan niyo sila at ang kanilang mga pamilya. Nawa, mag-reveal ka po sa family nila, Panginoon. Mag-reveal ka kung sino ka po sa buhay nila, ano po yung gampanin mo, at gaano po kahalaga na makilala ka nila, Lord. Ganun din po, dinadalangin po namin ang mga leaders namin sa Rizal, sa Binangonan, dito sa municipality namin at sa aming province, Panginoon. Nawa, hanggang dito sa barangay namin, Panginoon. Nawa, Lord, punuin mo rin po ng iyong pag-ibig ang aming mga leaders ng karunungan. At nawa, Lord, magpakilala ka rin po sa kanila. Para, Lord, yung magiging judgment at decision nila, nawa ay nakabase sa kung sa anong tama po, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang mga church leaders din po namin, workers, lahat po ng nagmi-minister, Panginoon, at ang mga aming mga pastor, Panginoon, kung sila man po ay nakakaramdam ng kapaguran, Panginoon, bigyan po sila ng panibagong kalakasan. Nawa, Lord, ikaw yung maging comfort nila sa lahat po ng struggles na nararamdaman, Panginoon, physically man, Lord, emotionally, financially, ikaw po ang mag-provide, ikaw ang magpuno ng kakulungan, Panginoon. Dinadalangin po namin na patuloy mo pong sindihan ang init sa kanilang mga puso, Panginoon, na kung paano kanila nakilala nung una hanggang ngayon, Lord, ganun pa din. Dinadalangin ko rin po ang puso ng bawat isa na maging bukas sa iyong mensahe, Panginoon, at kung ano mo pong kailangan na kulang, na kailangan pang punuan, Panginoon, nawa patuloy po nilang isip yung wisdom na nanggagaling sa iyo. Dinadalangin ko rin po ang lahat ng miyembro ng church na to, Panginoon, na maging support po sa pananalangin at nawa magkaisa po, Lord, na ipag-pray ang bawat leaders, ang bawat workers, ang bawat pastors na maging matatag at magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon. At nawa po, Lord, gabayan niyo po ang aming mga pamilya. Kami po, Lord, bigyan niyo ng bagong kalakasan. At nawa po, Lord, maging sentro po ng aming buhay ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Nawa din po, Lord, na kung nakakaramdam ng kapaguran ng bawat isa, patuloy niyo pong i-provide ang kalakasan. At i-meet mo po yung mga needs namin, Panginoon. Simula sa aming bahay, hanggang sa aming trabaho, hanggang sa pag-aaral po ng mga youth, ng mga kabataan. Nawa rin po, Lord, maging ilaw at asin kami ng community namin. Gabayan niyo po kami, i-protect niyo po kami sa anumang sakuna, sa pagkakasakit, Panginoon. At ikaw po ang mag-ingat sa amin sa araw-araw. Thank you, Lord, sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo po sa amin sa mahabang panahon hanggang sa mga oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen.